Ngayong araw ng Friday, patuloy nating minomonitor ang tropical storm na lumalapit sa bansa. Alamin natin ang latest update dito. At bago ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin ang pangunahing nakakaapekto sa buong bansa, kaya asahan natin ang panahon na may halong init, alinsangan, makulimlim na kalangitan sa ilang lugar, at biglaang pag-ulan na maaaring may kasamang thunderstorm. Hindi ibig sabihin nito na buong araw ay uulan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mas tamang sabihin na maraming lugar ang makakaranas muna ng maalinsangang panahon, pero may mga pagkakataon na biglang kakapal ang ulap at susunod ang ulan, lalo na kapag nabuo ang thunderstorm. Sa ngayon, patuloy ding binabantayan ang tropical storm na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga ang lokasyon nito ay nasa 1,615 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugsong umaabot hanggang 90 kilometers per hour, at kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil papalapit ang direksyon nito sa ating monitoring area, mahalagang tutukan ang mga susunod na update, pero sa ngayon, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa panahon ng bansa. Sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Sa mga lugar na ito, mas mataas ang tiyansa ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan. Hindi man tuloy-tuloy ang buhos sa buong araw, pwede itong maging moderate hanggang minsan ay heavy, lalo na kapag may kasamang thunderstorm. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang inaasahang panahon ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. Ibig sabihin may mga lugar na magiging mainit at maalinsangan pa rin sa malaking bahagi ng araw, pero may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan. Ang isolated thunderstorm ay hindi sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng sa isang bahagi ng lungsod ay malakas na ang ulan, habang sa kalapit na lugar ay makulimlim lang o halos walang ulan. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, light to moderate ang hangin mula southeast hanggang northeast. Ang coastal waters dito ay slight to moderate, na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, light to moderate din ang hangin mula east hanggang northeast, at slight to moderate din ang inaasahang kondisyon ng dagat, na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para naman kay Tropical Storm Hagupit, inaasahang kikilos ito west-northwestward sa malaking bahagi ng forecast period. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Saturday evening, May 9, at Sunday morning, May 10. Kapag tuluyan itong pumasok sa PAR, bibigyan ito ng lokal na pangalan na Kaloy. Sa ngayon, nasa labas pa ito, pero dahil patuloy itong gumagalaw papalapit sa ating area of monitoring, mahalagang maging updated, lalo na ang mga nasa silangang bahagi ng bansa. Sa susunod na 24 hours, inaasahang lalakas pa ang Tropical Storm Hagupit at maaari nitong maabot ang peak intensity nito bilang tropical storm. Pero pagkatapos nito, dahil sa hindi paborableng environmental conditions, inaasahan din na magsisimula itong humina. Posible pa itong ma-downgrade bilang tropical depression pagdating ng Monday evening, May 11, habang nasa Philippine Sea. Ibig sabihin, may period pa ng paglakas, pero may inaasahan ding paghina habang nagpapatuloy ang forecast period.